Sa panahon sa ting-ulan, daghan ang maigo sa lain-laing sakit tungod sa pagtaas sa humidity, pagbaha ug mga sakit nga dala sa hangin. Importante nga masayod kita unsa ang mga kasagarang sakit ug unsaon nato paglikay niini. Apil usab nato nga sayron ang kahimtang sa atong medical center, ang mga serbisyo, programa ug mga kalampusan sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO. Ilabi na sa pag-atubang sa mga hagit sa public health gikan sa mga rural barangay hangtod sa tibuok probinsya. Maayong adlaw sa tanan, welcome sa atong podcast sa DXPR ug IFM, ang Talakayan with Radyoman episode 12 with the title Kalambuan ug Kahimsog hatod kanato sa IPHO. Ako si Piara Jumandi, si Ocho Bel Kibra, ug karong adlaw usa ka espesyal nga episode ang atong hisgutan kay atong makauban ang Provincial Health Officer 1 ug Chief of Hospital sa Zamboanga del Sur Medical Center, walay lain, Dr. Natalio Natsky Kagampang Jr. Doc Natsky, good morning and welcome sa Talakayan with Radyoman. Hello, good morning. Ma'am, thank you for inviting me here sa inyong station para sa atong talakayan diri sa Talakayan with Radyoman. Yes. So, it's an honor to be here, ma'am, and salamat sa Salamat sab kayo sa pagtubag sa mga imbitasyon. Bisag ulan kayong hapon, pero buntag, pero naara gyud gihapon ta diri para muhatag sa to. Kabalo mi Doc nga busy jud kay ka karon. Unang-una Doc, kumusta karon? Kumusta ka karon isip leader no, sa IPHO Zamboanga del Sur? For 6 years, ako nahimong OIC head of the Zamboanga del Sur Medical Center sa hospital. And 5 years tapod ko nga naa sa Provincial Health Office as an OIC also. So far, duha ka department, medyo bugat-bugat gyud. Bugat ang responsibility. Ang responsibility. Then ako mga staff, more or less, naa sa 800 sa medical center. Then naa sa mga 50 plus pod sa IPHO. So medyo daghan jud kog bantayanan. Pero in spite of that, salamat lang po ko sa Ginoo nga gitagaan gyapon tag himsog nga bang lawas, no? Nga makasustain ta sa pag himong hatag sa serbisyo o pag-lead sa atong mga tao or personnel diha sa Medical Center Provincial Health Office. Oh, yes Doc, nakahisgot ta og ting-ulan. Gani no naka-experience ta karong bulan na ting-ulan. Yes. Naibagyo nga nasinatian. Pwede ba natong masayran unsa ang mga kasagarang sakit karon sa ting-ulan? Yes, ang mga karon ting-ulan, so mostly ang mga common nga mga diseases nato nga kita na to or ma-encounter na to sa Zamboanga del Sur Medical Center. Una gid ana ang dengue fever, ang uban ana typhoid fever, intestinal amoebiasis or katong acute gastroenteritis, katong kalibanga. Then naapoy influenza or respiratory illnesses, ubo, sipon, nilanat, and kining leptospirosis. So kining lima mo ni sila yung mga common na to sa mga sakit aning ting-ulan. Ang dengue mismo kay kabalo man ta ang dengue fever is caused by the mosquito, no? Bite o Aedes aegypti nga klase nga lamok. So kana siya tungod anang mga lamok kung ting-ulan, especially ang mga area bitaw nga daghan bitaw kayo mga stagnant water, mga reserved na to mga water, diha gina manggawas sa mga lamok. Dili lang sa eskwelahan, sa balay, sa hospital o sa ato mga offices, sa mga flower base. Flower base. So dili gid na siya pwede nga mag more than 24-48 hours nga magpundo kay kana siya maka-create gid na siya nga nailamok nga mabuhi ana or mga mugawas. So kana mga butanga isa ko na ting-ulan gid na. Ting-ulan. Dayon kini pong leptospirosis, common kay ni sa kung kaning magbaha. No? Kay flood water man ni siya nga ang flood water. Mo katong sa ilaga do. Yes, katabi tang mga animal nga ihi sa urine nila nga ilang mga hugaw nga naa sa flood then naa kay saman sa imong open wound. Then niadto ka naabahaan ka, possible gyud ka mag leptospirosis kay ang simptomas sa leptospirosis grabe pod, grabing hilana, taas kayo, habad imong ulo. Dayon ang worst ana magpula imong mata, lahon imong mata, murag ka og kanang gitaw unsa naman imong mata, murag ka gisuray ana. Dili siya normal nga hilanat. Dili ka may sakit then sakit kay imong ulo. Ang worst ani mag-yellow ka, mag-jaundice ka kay maapektuhan man imong atay ani. So kini siya ang leptospirosis. Kini pong typhoid fever tungod kaning og kanang sa kalibanga, kaning intestinal diarrhea. Gumikan sa tubig. Tungod na sa pagkaon og tubig, no, nga contaminated. Kay kining ato ang giingon nga typhoid fever,
once nga na ay typhoid fever ang tao, naayo siya, so carrier siya sa bacteria, sa atong kagaw, then siya mo isa sa mga mag-prepare sa food, kanang food handler. So, example, na ako'y typhoid, naulian ko, then nag-food handler ko, then nag-adto ko sa restroom, then after that, kay ko nag-wash yan sa akong mga kamot, nag-prepare ko sa pagkaon muna, siya kuyaw. Dito mo adto ang bacteria dito, then kita pong namalit ang mga pagkaunan, makakdan gid na. Lagi no. Murag dili lang ta aware bang yan ang preparation. Importante gud sa kanang mga food handler, especially sa mga pagkaunan. Most importante gud nga naa gid sila ay health sanitation nga permit. Yes. No, katong mga na sila stool exam nga negative sila sa ihi o sa x-ray kay namo poy uban nga gipang simbako ng TB na makahatag pod sila nga og pag spread sa kagaw. So, ang pinaka-common pod is kaning respiratory illnesses or katong mga ubo, natog sipon nga tungod sa ulan, grabe ang di ba kasagaran ulan manggod ron, pasingulan, nag-ubo, sipon mo na daghan kayo nga og hindi lang nimo siya bantayan, di nimo siya tagaan og treatment, ang mahitabo, mahimo na yung pneumonia, mo worse, napul mo na pneumonia hinuon, so daghan mga klase nga pneumonia. So, mo na siya nga, mo na siya 5 most common nga mga sakit nato sa ting-ulan. Okay. Alright, Doc. So, mo to ang mga common nga sakit nga makuha sa ting-ulan. Unsay mga lakang karon ninyo nga ma-prevent ang pagkuyanap sa maong mga sakit? Okay. Ay, sa number... Like tips, tips. Sa atoa naman tay katong DOH nga katong ilahang gihatag sa toa sa Department of Health nga unsaon, especially sa dengue, mag-start ata sa mga tips ana, no? Katong 5S nila nga promotion nila nga 5S, which is search and destroy sa mga breeding site sa lamok. Number 2 is self-protection sa tong self if ever kabalutan daghang lamok diha, daghang mga areas nga marupaminaw lamokon, mag-wear tag atong mga long sleeves, jackets, sweatshirts, then long pants, kuan pagid ka, naka-bidyas pagid ka, na something. And if ever nga nakay symptoms, so seek na din ka early consultation. Ubo na nakahilanat, sakit sa ulo, seek na ka early consultations if ever nga puro mang dengue ni suspect. Then ang sa 5S ni siya, ma'am, no? Then ang 4, mo support kita fogging sa mga areas nga paminaw nimo nga daghang lamok, so mag-fogging siya o mapatay gid ang mga lamok. Mapatay ba na, Doc? Yes. Mawala gid ang breeding site nila. Then ang 5, if ever nga kuan gid ka, sustain gid ka of hydration, sige gid ka inom og fluids, tubig, para mo na siya mga tips sa dengue. Sa leptospirosis, katong mga kung flooding gani ang nagbaha sa inyo, make sure nga after that nga morog nalabi na tong na mga morog kuyaw gini nga na leptospirosis kay baha god, manghatag na ta og something prophylaxis na tambal katong antibiotic na doxycycline. So mo to siya nagipainom nimo 1 tablet. Unsa bay early ko symptoms? Bisag wala pa kay symptoms mo inom na ka ato kay prophylaxis pa siya, so magpugong na kadaan labi na tong baha. Or prevention. Prevention gid na siya. So need jud ka mo inom atong tambala, which is free ra po na sa toa sa ipanghatag sa DOH through sa Provincial Health Office. Okay. So maghatag mo katong mga areas nga gibaha sa toa sa probinsya, nanghatag ni ana og mga support sa mga tambal. Dayon diri pod sa typhoid o gining ato ang biba, kato ato mga kalibanga, gina-promote ginato for health promotion nga katong mga tubig ato gin ipalikay nga katong sanitized gid nga water ang atong gamit nga dili gid ta kung ting-ulan, kinahanglan kita nga careful kita sa pag-inom sa mga tubig nga asa ang source. So mo na yung mga tips nato. So mangumusta ta karon sa kapasidad sa Zamboanga del Sur Medical Center regarding ani nga mga sakit, Doc? Yes. Ang sa medical center, akong dala lang diri, no, ang mga common nga mga sakit from June kay sugod ba gito tong grabe ulan. Giun sa pag preparation or pag-atiman sa Zamboanga del Sur Medical Center. Oh, okay. Kini atong hospital. Ako sa i-describe na to ang hospital. Ang Zamboanga del Sur Medical Hospital, Zamboanga del Sur Medical Center is a level 2 local government unit owned hospital or run by the province of Zamboanga del Sur, headed by our provincial governor.
So kini siya duha man gud ka klase naman po'y DOH run hospital nga national. Then apoy private hospital So kani sa Picatolo. provincial. Kini provincial hospital or medical atong Zamboanga del Sur Medical Center. Ani siya province owned or province run or province nga nagdumala gid aning hospital. Pero kaning DOH mo ni kanang sa Margos. Margos Regional Hospital, so national ang ilang budget ana dito. Kami diri ni ang province ang nagdala aning hospital. So tanang mga sweldo, tanang gamit ang province gud ang nag-provide. Okay. All right. Dayon level 2 hospital, so pasabot naatay mga services nga namang gay klase na infirmary, na level 1, level 2. So kita diri sa Zamboanga del Sur duhara ang level 2 so far. Ang dugay na ang Zamboanga del Sur Medical Center o ang Margos Regional Hospital recently nahimo silang level 2. So ang mga services ana siya mo na ato mga services atong ginahimo na sa emergency room. May manay basic good common mo anha ang mga pasyente emergency room o outpatient department. So sa atong emergency room ma'am na nato itong giingon nga tanan natong mga pasyente moabot sa bisag unsang klase nga sakit, vehicular accident, katong mga common sakit nga atong gi-discuss ganina, katong sa ulan, heart attack, any emergency cases dalon gina sa hospital nato. Ang atong hospital is 24 hours ng emergency room. So pasabot di gina manira, di gina sila mo close pag unsa pa na ka problema ang mahitabo, maski pag naatay staff or wala, open gina siya. So di gina siya pwede nga walay daan ginay doctor, na ginay nurses. Then atong mga doctors dili isa lang nga doctors. 24 hours po ang atong mga doctor sa internal medicine, surgery, OB-GYN, pediatrician or pediatrics o ubang mga specialist nga on duty. So about 24 hours po ang mga doctors. Doctors nga on duty at that day. So dili po kana pa mga doctors dili po na sila nga whole 24 hours sila, puli-puli po na sila duty kay draining po na sila. Man daghan tang mga doctors. Alright. So nakahisgot ka ganiha doc about dengue no. Ako lang po ning i-touch ng kalabutan sa dengue, tuberculosis o rabies. Unsay mga gibuhat karon sa IPH o like nabay mga campaign aron mapugngan ang mga kaninga mga balatian? Yes. In fact, ma'am, kanang mga sa Provincial Health Office naman gyud tay mga program coordinator nga nagdala na mga sa rabies, sa TB o kanang sa dengue. So every day duty ang ato ang mga program coordinators nga na-assign ana. Grabe gid ang ilang intensification sa pag-adto sa mga RHU to give technical support anang mga klase nga program. So para sa amoa ang ato ang pagdala sa ato ang program anang mga like TB and dengue and also the rabies nakaadto na gina sa dito sa mga rural health unit to give technical support of anything nga ma-support sa Provincial Health Office. So in place gina siya nga ato ang mga program coordinators ana. So nakahisgot ka doc og mga areas no. Giusa ninyo pag-abot sa mga barangay nga lisod abton kining mga gida sa geographically isolated and disadvantaged areas? Yes ma'am. Every time nga naay kinahanglanon mo request man na ang mga RHU sample sa RHU sa usa ka munisipyo mangayo sila og assistance. Moadto na din na atong program coordinators nga unsay among mahatag nga technical assistance para kanang mga butanga nga atong ma-share sa atoa sa RHO adtuon na po na sila sa mga gida areas nila para maabot ang ato ang mga support para sa mga isolated nga geographically isolated and depressed area. Unsay mga bag-ong kabaguhan karon sir? Kani good news ni no if naay mga changes or kabaguhan, upgrades nga gihimo sa provincial hospital sama sa equipment, services and facility. Unsay mga actually akong before nako na i-touch ma'am, medyo nako isulti i-share nako sa atong mga katawhan unsa ang hospital nato nga gina-service para makabalo sila nga anaday na siya diha ulo siya kabalo. So ako lang basahon kay taas-taas man eh. So anyway, sa ako ang giingon sa emergency care services sa emergency room, 24 hours ang ato ang services diha. Ang pinaka-highlight nato diha na natay dengue fast lane basta ting ulan. So katong mga suspect sa mga dengue, di na sila ingon so priority sila. Priority lane na siya dito nga. Dengue suspect na siya dito ni nanay doctor dito na kinahanglan mo pila og layo. Nasa room. So gitawag na mo dengue fast lane kay muugin ni ron ang number 1 sa mo ang mga sakit o na
admit diri sa medical center. Oo. Diri pod sa outpatient department, diri nimo makita nga ingon sa nga og OPD lang makaingon sila general practitioner ra man na sila. No. Ako lang isulti ninyo sa OPD or outpatient department services natay internist o pediatrics, general surgery consultations 8 to 5 p.m. So 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. So kanang mga doktor sa mga idarana o doktor sa mga bata, doktor sa surgery, nata diha 8 to 5 Monday to Friday. Okay. Office hours 8 to 5 p.m. So napod tay specialista nga naka-duty dato diha sa OPD kanang gitawag na to gastroenterologist kato nag-specialista sa atong mga tinai, sa atong atay. Tuesday and Thursday na siya 1 to 4 10 a.m. to 12 noon. Dayon consultation na siya, free consultation na ma'am ha. Then orthopedics katong mga mga nabali nga gusto magpa-follow up sila mga bali or gusto magpa-access kung kinahanglan ba sa operahan, napunta schedule niya Monday to Friday 1 to 4 p.m. So tong orthopedics na to nga surgeon. Napunta specialista sa urology katong mga doktor para sa mga kinatao sa mga lalaki. So urologist. So iyang schedule ana niya every Thursday 1 to 4 p.m. Then napunta Monday, Wednesday, Friday, OB-GYN family planning consultation katong mga burus, katong na mga magpa-prenatal check-up, and at the same time katong na mga gynae cases, katong bitang operahanan sa mga myoma, etc. Breast, naatay consultation na free ni tanan ma'am na Monday, Wednesday, Friday, 8 to 5 p.m. Then napod tayo dental services. Then dentist na to available Monday to Friday 8 to 5 p.m. gyapon. So ang check-up ana doc mo ay free. Free hasta ang mga medications. Okay. Kaya ako na i-discuss di mo after. Animal Bite Center kato ang mga napakan sa mga iro, kato mga natunok. So 8 to 5 p.m. Monday to Friday, then half day sa Sabado 8 to 11:30 a.m. So kato mga need o mga magpa-check up except lang og holidays kay wala gid po na sila, pero ang Animal Bite Center bisag holiday we inject din na siya kay scheduled man na. So then napunta bago na kamowa sa atong ophthalmologist katong sa mga mata kay sa ato ang sa mga mata ma'am nag-retire naman god. So nakakuha mig MOA twice a month po siya naa sa ato sa hospital sa OPD. Alright. Then atong inpatient services natay 24 hours atong internal medicine, pediatric, surgery. Sa surgery, natay general surgery, urologist, orthopedics, and neurosurgeon. Kini neurosurgeon may atong ipa-share sa itong mga katawhan sa Sambuanga del Sur kay ang neurosurgeon katong specialista sa ulo, especially katong mga madisgrasya bitaw ma'am. Daghan naman kong reklamo. Nga naman yung dili mi dawaton Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday kay nga atong neurosurgeon usara ang iyang schedule Monday ug Tuesday ra gid na sa Sambuanga del Sur Medical Center. So kung wala ana nga adlaw, i-refer ninyo sa ma-refer siya nga kini siyang neurosurgeon. Siya ra po neurosurgeon dito sa Marsgen. Nga 2 days po siya dito og sa Dipolog sa bahin-bahin niyang kay naay neurosurgeon pero sa private hospital. So kita man gud sa government kinahanglan free man. Kay free ba ni siya. So Monday, Tuesday man ako mag-joke mi usay nga hala, ayaw mo pataka og drive og di mo magbino kanang sa pagmotor ninyo kay Wednesday ra ba ron? Wala ba tayo neurosurgeon? Mag-joke biyo sa ba? Kay Monday, Tuesday man timing, naagid siya. So, muna akong gina-share sa atong katawhan kay nganong mga say mo balibad mi nga wala tayo neurosurgeon because Monday, Tuesday ra gid siya. And then ma'am, atong operating room services o atong ORDR delivery room complex 24 hours na siya. Then atong ICU, kini pong ICU kay kini sa medical center. Grabe gid po kani siya nga kinapakita bisan ang mga private room gusto gid mo balhin diha kay kung may kag intensive care unit o ICU dako gid ang gasto. Kay it will take time. Ang gani ningon ako sa private nga everyday daw ang budget is 15 to 20,000 per day. So then moabot kag 1 month. Mo na among sagaran ang ato ang ICU. Millions gud dagin may mga pasyente, mga millions gud basta binulan na dinha. So naagya pun tay ICU diha. Natay 5 to 7 beds na to nga available sa medical center. Dayon natay delivery room, neonatal intensive care, kompleto na ta sa ato ang mga kuan, sa ato mga equipments, clinical laboratory kanang magpa-laboratory ta basic hematology, microbiology, serology, immunology, blood chem and etc. Napo tay blood station. Radiology services katong mga X-ray, ultrasound, CT scan napo ta dinha. Then, physical and rehab services, katong gusto magpa-PT, physical therapy, or magpa-rehab,
narapod ta din sa medical center. Monday to Friday rapod na siya. Alright. Then natay cardiopulmonary unit kay kani wa gid niya kasagaran uban. Dahil pwede ta mag 2D echo din ha. Pwede ta magpa stress test o katong 24-hour Holter monitoring na ata din sa medical center. So ubay-ubay gid. Oh, then natay dialysis. So very good atong dialysis no from 5 chair sa una, dialysis chair na imo ng 20 karon pagsugod ni Governor Victorio. Karon na mato among gi-announce last before election nga mag-additional si Gov Victorio to Divina yung mag-additional siyang 50 dialysis chairs. Kay pertimang daghana nga naka-linya or wait list nga mga DAYA patients. Oh, sa una kinahanglan mo travel paglayo. Karon ma'am, if ever nagutay 160 everyday nga naka-waitlist nga maguston ta mosulod din ha pero dili kay puno naman. Kay ang isa ka pasyente siya duha ka daya nga per week or napo iban tulo so mapuno gyud siya. So karon at least na ay program si Gov nga i-additional niya, mag-additional siya sa dialysis chair which is very good news para sa mga Sambusuran o taga Pagadian City. It's a good news. Then natay atong pharmacy 24 hours kompleto ta sa mga tambal majority and most of all, ang atoang no balance, yung daghan tag pasyente tungod sa atong no balance billing policy or zero billing. Muna naka-good news, no? Mo gina, ma'am. We have been through with a lot of patients nga mo admit diha ang mga discharge mga common 100,000 XS. Sa kuan pa man gud siya sa package sa PhilHealth, admit ko, discharge ko, kuan sa package sa PhilHealth. Excess 100,000, 200,000 ato 1 million plus. Kinsa may mo bayad ana? So dito na sa mga covered sa ako lang explain gamay unsa nang no balance billing or zero mga billing. Requirements na ilang i-comply. Kini manggod sa mabuhi ang no balance billing kung naatay gitawag og assistance sa MAIFIP mo ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patient unsa na siya. So di lang indigent katong mga 4-piece patients, katong mga 4-piece bitaw na to, indigent man na sila mga beneficiary sa 4-piece. And at the same time, kato mga senior citizen. Hasta financially incapacitated, bisag na kay trabaho, kung broke kay ka, kulang kay ka, kay daghan kay ka. Diba naman iban nga, bisan police or teacher or anybody nga na trabaho, pero ang sweldo, lisod kay daghan siya estudyante, daghan siya o gipuhi. So financially incapacitated, mapasok gyapon siya sa program. So dili na tong indigent lang. So gwapo kay ang program, di ba? Dili na ingon sa una maip ra to kay indigent lang. Pero saan niya pag-prove like natay social worker to interview the patient. So pag once makapasar siya, pasok ka sa MAIFIP, zero billing gid ka. So nanami 1 million plus diha nga excess, zero gina siya, mugawas gina siya nga wala gina siya bayaran bisag piso. O nga, Doc, nahisgutan naman to nimo ang kalabutan sa availability sa mga doctors on schedule. So, naay plano ang kagamhanan nga i-expand or i-modernize ang hospital? Yes. Happy kay mi last year kay gitagaan mi og support sa DOH nga amo ang gitagaan mi og ganang gitawag na tag HPEP nga money nga ihatag sa medical center para i-expand na mo ang hospital. So, ang among plano ato, ang among emergency room, kabantay ka sa emergency room, ma'am, puno kanunay. Then naa sila sa, kung puno na, mamalibad na mi. Di may mamalibad mo, explain na mi, then amo silang i-refer. Di naman mi mamalibad. Among i-stabilize ang patient, then i-refer na mo sa any government hospital, dili gid siya private. Pero i-coordinate niyo dahil? Yes, kami banawag, kami gid tanan mo facilitate, kami mo hatod. Pero naiuban nga, Dok, layo jud kay ni wa mi parente. So gihimo mi og amo ang kaugalingon nga extension sa emergency room nga gitawag na mo emergency room tent nga na dito sila na uban dito maghigda na uban maglingkod kato pong kayang maglingkod. So ang mahitabo, ma'am, amo na siyang i-renovate. So mahitaboan na siya kay na-approve naman to siya na may plano. Amo to siya this year mag-additional building mo. Expand to na mo nga dili na siya init ang ventilation nindot, air condition na namo na mga equipments pa do more extension siya sa emergency room. Then amo ang delivery room amo pong ipa-expand kay dakuon na pud namo. Then ang hospital gyud is 100 bed authorized bed capacity nga gihatag sa lisensya sa DOH mismo. So karon nag-apply nami nga mag 200 beds mi. So tuwa na dito ang amo ang mga papers, nga amo mga attachments nga ma-approve mi ato. Mo na mo mga gihimo karon, ma'am, nga mo expand mi kay ang among 100 authorized bed capacity
every day naagad mi sa 250 to 300 patients per day. Oo. Tungod lagi ng no balance billing policy. Daghang O i-avail. di gid sila magpabalibad. Oo. Dok, bahalag maglingkod ko. Di gid ko magawas kay kabalo man gud sila, ma'am. Even the smallest thing sa hospital, kinahanglan wala gid siya bayad. In fact, gani ma'am, nagani ka ng mga sa medical center kanang simbako kanang mga fracture, mga implant kanang mga stainless silang giingon. Oo. Kami pa mo provide ana for free. Okay, nice. So no? wa gid bayad ang pasyente ana. Kami pa'y mangita, kami pa'y mo palit, kami pa'y mo opera libre. Oh, muna yung mga positive doc no. Yes. Pero di man gid nato malikayan nga na yung mga negative feedback no sa Yes. ospital. Giunsa ninyo pag-deal ani doc? Yes, ma'am. Kay kani recently, ma'am, na ning visit na mo ang PhilHealth anti-fraud team. So sila na yung mag-inspect na mo unsa ang mga nahitabo sa ospital and the same time ang mga comments sa mga pasyente. So girandom ang mga pasyente pag interview. We're so proud that tanang comments sa mga pasyente, especially sa no balance billing policy, mga instructions sa mga doctors o nurses paggawas, positive gid tanan ang result. Pero beforehand naagid mi mga Negative na ma'am. feedback. Ako na yung mga reklamo sa doctors, na reklamo sa nurses. Ang akong pagka-head ma'am, ako lang is dili ko mo mutabon sa akong mga staff. If ever naagid problem, paghatag sa comment ana, tawag ng doktor, tawag ng nurse, baski pag unsa na ko Para nasa kamigo, masolusyonan gyud. solusyonan, himo kog incident report, tagain kung tinuod incident report, then investigaron na mo. Then mga og ang isa na example, maldita kaayo ang doktor, ang nurse, mga saba ang doktor. Ginahimo ginako na incident report, explain na dili na mao ang uban nagit pud gyud tinuod na poy majority dili gid pud hinuon. Kay daghan man gud na sa social media birahan man gid na nila din ha nga mga doctors bisag wala din na ang mga pasyente nang admit, daghan na kay mo saw-saw ba. Pero anyway, kanang mga butanga ginahatagan gyud nako na sa ako ang team nga mahatagan gyud na dili na nako na paugmaan if hapon patawag gid na siya. Aksyonan dayon. Aksyonan. Kay dili ko gusto nga ang gisulti man gud sa moa sa ni Governor Victor sa nagabinag Governor Divina karon nga dili gid ta magsungit sa ato mga pasyente. Whatever happens, bis pag unsa nanto Kaya ang pasyente katapon. problematic na ano. Kay ako ganang remind every day, ma'am, nga mo anita sa ospital kung atong problema sa balay di na to dalon sa ospital. Kay dili na way nga diha ta maghatag. Pagabot sa balay ito, pagsapot dito pero sa ospital, naka-smile gid ta. Pila ba ta pasyente makater sa isa ka adlaw doc? Ang kaya na mo diha man sa kung gingon authorized bed capacity 100, 250 to 280 to maximum na gid ng 300. Kaya di na gid kaya sa tong staff. Luoy gid kaya tong staff kung sira mo na nga nag-apply na mi for 200 additional na 200 authorized bed capacity para maka-expand pa gid pod ni. Kay kami ga-hiring gid pod ni kay ang DOH man dili ka pwede nga ang sa Ireland nga pataka lang ka nga expand and dili ang ratio sa imong patients to nurses to doctors dili siya pwede nga pataka lang ka. Nagin na siya ratio. Example sa ICU, isa ka nurse, tulo ka beds na iyang tanay makuha. Oo. So sa ward, isa ka nurse, 12 ka beds. Naibagong good news karon naibagong hospital nga good news alang sa mga taga Ramon Magsaysay kaning Republic Act number 12206 no ang pagtukod og District Hospital sa Ramon Magsaysay doc. Unsay mga benepisyo nga makuha ani especially sa taga Nindot kay na nga program ma'am ni Governor Victor Sauna karon gipadayon man na Governor Divina karon. Ngano ang kanang District 1 kami man gyud naghatag sa mga requirements nga mahimo na. So ang Provincial Health Office. So kana District 1 which is ang Ramon Magsaysay, District 2 which is ang San Miguel. So it is a level 1 hospital, 3-story na siya ma'am. So pasabot tanang mga pasyente nga level 1 hospital, example lang atong level 1, example lang ha kanang Isa Hospital, kanang pamilya rin, muna level 1 na sila. So na yung mga services nga pare-pareha ani akong gi-mention, ay OPD, ER, etc., opera, ICU, napo na sila na. Himuon na dito so ang mahitabo dili na ma-decongest na ang medical center. Ang dining District 1 mabahin na ang mga pasyente kay amo ba mga pasyente na ay mga District 2, District 1 tanan diri paingon sa pagadian sa medical center. So kung nana na siya duha ka hospital, mabahin na siya. Then katong mga nearest nga area nga atong sa District 1, District 2 na makanto na gyud sila. Kasikbit nga lungsod no. So kato na lang yung di na maigo didto sa amo na napaingon sa medical center. So dako gid kay nang gabang puhon kay
ongoing na ang construction ana ma'am. Mga expected ka sa kanang human. Kung sa structurally lang siguro next year makuha na siya. Kung wala lang mga problema along the way. Kaya ang mga permit ana to construct na naman nakakuha naman mi. So nag-start nag-start na gyud ang construction, ongoing na gyud na. Kung na kay higayon or like hatagan kag higayon nga mapalambo ang IPHO, unsa imong gustong unahon, Dok? Is additional good staffing na kay manpower kay ngano ang program man gud sa IPHO do sa una gamay ra gyud na pagsugod nako kuan rami ana mga 20 plus karon gani mga niabot naming 50 plus pero kulang gyud gihapon kay grassroots man mi mga adto sa mga munisipyo sa mga RHO man gyud mi mga adto so kinahanglan ang amuang manpower increasean para ang amuang mga services abot gyud didto. Dili by multitasking, ma'am. And then additional pod sa ato ang mga support nato sa mga ratio nga natay mga more or less naghantang medicines nga ato ang ma-augment sa ato ang mga rural health unit. Karon, Doc, ubay-ubay no, ubay-ubay nga mga impormasyon, nalipay kaayo ang mga tigpaminaw nato karon. Unsa imong mensahe sa mga taga Zamboanga del Sur nga naminaw og nagtan-aw nato karon? Hello. Yes, sa tanan naton sa Busurian sa akong giingon, basic ra gyud kayo. Health is wealth, no? So kung ato ang health maayo gyud atong pangadlaw, so protektahan nato atong kaugalingon. So labi na karon ting ulan sa katong lima nako ka sakit na akong gi-discuss ganina, ma-avoid to siya. Labi na tong mga common nga mga sakit nga dengue, leptospirosis, TB, ang katong diarrhea, katong typhoid o mga ubo. Mahibaw na nato ma-protect kung kita sayo ta matulog, natay 8 hours nga pagtulog. Kaon ta sa atong mga nutritious food, veggies, fruits, etc. Then kung pwede, dili nato ato haguon atong lawas i-stress kay so much, especially nga magbilar lang sa inom and smoking. Dili kay gyud nato siya. Kay diri man ta mag-start gyud kay ang labi na karon ako lang iskuan ang nutrition ang bag-o nga target ni Governor Divina nga i-improve gyud diri sa Zamboanga del Sur. So mo na imong gilihok trans provincial health office ang nutrition og ang pag-stop pod sa pag-limit sa atong HIV cases diri sa Zamboanga del Sur which is nationally kita gay grabe ang sa Southeast Asia, di ba? Kita may pinakataas sa Asia mostly sa mga cases sa HIV. Diri po sa Zamboanga del Sur. So, I think sa next nato siguro ang talakayan, ma'am, ma-discuss nato ng nutrition ng HIV. And ato lang, be careful lang ta sa atong everyday, labi na ang tapag daghan kay tag cases nga nga disgrasya. So, mag-drive ta, say amping yun kanunay. Dili lang ta magharas-haras sa driving, especially slippery ang road. Yes, kay ting-ulan. Ting-ulan. Daghan kaming cases diha. Karon. Alright, daghan kayong salamat, thank you, Doc. Thank you. Dr. Natalio Natsky Kagampang Jr., no, ang OIC Chief of Hospital, Provincial Health Officer sa IPHO. Daghan kayong salamat sa kahigayunan nga amo kang ikahinabi personal ug makahatag og impormasyon. O gamo ka mga kasama ang naglangkob sa talakayan with Radyoman sa gihapon kini si Radyoman DC8 Bel Kibra Tatak RMN.